Yo, what's up ulit sa inyo mga tol? Good morning sa inyo. Sa araw ngayon ng Merkules, samahan nyo nga pala ako bumiyahe. So bali magpa part-time job lang muna tayo ngayon na biyahe mga tol. So dito ipapakita ko sa inyo kung magkano nga ba kinikita kapag nagpa part-time job. So babiyahe tayo ngayon alas 6 po, 6:52 at gagaray tayo ng mga maaga pa kasi nga meron tayong dadaluhan na gathering mamaya. Kaya sabi ko dun sa kasama ko na, sa asawa ko na babiyahe muna ako, sandali lang, part-time job lang muna. So dito ipapakita ko sa inyo kung sa mga nagbabalak pumasok dito sa pagiging TNVS driver, kamusta ang kitaan kapag part-time job lang. So ito mga tol, pakita ko sa inyo yung first booking natin. So bali naka-full tank tayo mga tol, at 0 km ulit tayo at 6:53 AM. So mag-alas 7 na rin mga tol. So bali pinasukan tayo ng booking, 1 km, 471 po sa akin mga tol. Yun, puntahan na natin ating pasahero. 3 minutes ang itatagal niya sa pag-pick up. So bali papunta ito ng BGC. So yan mga tol, BGC. Yan. So ayun mga tol, dito tayo ngayon sa may stoplight dito sa may Barcanan Bridge, kung saan kapag kahapon ay napaka-traffic. So puntahan na natin ating pasahero mga tol, balitaan ko kayo mamaya. 7:59 na mga tol, almost isang oras din tayo nagbiyahe. Nandito na tayo mga tol sa BGC. Naihatid na natin ang ating passengers. At 471 po sa akin, labas na po ang top up. At kapag din-drop off natin yan, 532 po, kasama na po top up yan. So yun ang unang biyahe natin mga tol. So bali patay yung apps natin mga tol. Try natin mag-set, mag-aantay tayo ng mga 10 to 15 minutes. Kapag walang pumasok, aalisin natin yung tawag nito, yung set day dito sa BGC. So saan na ba? Kalamba, pass out mga tol. So ayan, sa mga nagtatanong bakit ako nagsisete mga tol, ganito kasi mga tol kapag umaga pa lang, rush hour, lalong dito sa BGC, Makati, Maynila, nagsisete po talaga ako pass out mga tol. Ginagamit ko po yung isang, ano ba tawag nito, yung isang set day, kasi dalawang set day. Yung isang set day pang uwi, pero yung isang set day pang long ride. Pero hindi ko naman laging ginagawa to, bihira lang. Minsan pagka naisipan ko mga tol, mag-set day ako ng pass out, ginagawa ko mga tol, kasi inaabol ko kasi dito yung yung long ride pass out. Kasi kapag pass out kasi, base sa aking experience, long ride yan mga tol, at expressway po ang daan. Kapag expressway, napakabilis po ng biyahe. At pagdating doon sa south area, 100% o 1000% mga tol, meron talagang pabalik yan, long ride pabalik na BGC, Makati, Pasig, Ortigas, Maynila. Puro long ride po yan. At alam niyo naman, di ba, napapanood nyo sa mga video ko, talagang skyway at expressway talaga yan mga tol. Kaya ang bilis talaga kumota mga tol. Pero ito, mag-aantay ako ng 10 to 15 minutes. Kapag walang pumasok, syempre tanggalin na natin ang set destination. Ganun lang yung mga tol. So ay mga tol, balikan ko kayo mamaya, at balitaan ko kayo kapag may pumasok ba o wala. Papunta ayan, may pumasok na mga tol. Ayan na sinasabi ko mga tol, pass out. Papunta tayo ng ano ba tawag dito? Papunta tayo ng mga tol, pababa tayo na papunta Acacia State kasi alam ko doon pinakamaraming booking. So sakto may pumasok So ayun mga tol, eto na mga tol. Bali ang akin po ay 708. So naka-grab pay siya Bali papunta siya ng sa may Muntinlupa yata to mga tol, Alabang. So ayan, punta na natin mga tol. Bali 1.7 km ang pick up niya, 10 minutes ang itatagal. So dito tayo sa may Acacia mga tol. Dito kasi sarado yung dito tayo sa may Palar. Oo, Palar mga tol. Diyan kasi sarado yung yung Palar tunnel diyan, pero subukan natin kung makakadaan tayo. Kung hindi tayo makakadaan, wala, no choice, U-turn tayo mga tol doon sa C5. So ayan, sana makapasok tayo dun mga tol. So ay mga tol, good news. At tayo ay makakapasok dito sa Palar Tunnel at makakapag U-turn tayo. Ayun, makikita nyo yung mapa. Makakapag U-turn tayo mga tol. Ay, saya ako. Gumana yung set din natin mga tol. Rush hour kasi sobrang dami nagbubuk. So ito, kapag na-pick up na natin to, Matic Expressway to. Pagdating doon, Matic may pabalik na naman mga tol. At ayun, pwede na tayo manggurami. So yun ang diskarte ko mga tol, para hindi tayo cancel. So yan, punta na natin ating passenger.
9:02 na mga tol at nandito na tayo sa drop off location at naibaba na natin si passengers at bali kulang isang oras din ano na gano'n natin ano na-pick up ko siya 8:23, so wala pang isang oras mga tol na bago natin siya na-drop. So bali drop off na natin at din-drop off 786 lahat kasama top up. So ayan, okay, so abang-abang na tayo mga tol ng booking papunta naman ng NCR mga tol. So ngayon balitaan ko kayo kapag ako ay nakakuha ng booking papuntang NCR. So sana long ride ulit mga tol ano, para kahit papaano pumaldo na tayo. So ayun mga tol, balitaan ko kayo mamaya kapag nakakakuha tayo ng booking. So ayun mga tol, pinasukan tayo ng tagpipiso po, pero pwede na to mga tol, pang incentive din to. 85 pesos mga tol. Tara, puntahan na natin. Ayan mga tol, dito tayo sa sa may Alabang mga tol, sa Philinvest yata ito eh. Okay, Alabang mga tol, papunta sa Pote Road po ito. So bali nakakuha tayo ng gurame. Pero okay na mga tol, pang incentive din to. Sayang naman kasi kung i-cancel natin, kasi kapag nakitaan tayo ng Grab na panayang cancel, hindi na tayo bibigyan ng booking. Kasi ikaw ba naman diba, bibigyan ka ng booking sa partner mo, nakita nila panayang cancel mo, kumbaga ayaw nito ng booking, kaya hindi ko muna bibigyan ng booking to. Kasi sa experience kasi mga tol, kapag panayang cancel, nangyayari kasi minsan hindi ka papasukan ng booking 1 hanggang 2 oras kaya ingat tayo mga tol at masid-masid din tayo. So ayan, punta na natin ang passenger ko. Nandito na pipick upin ko na, malapit na 9:21 na mga tol at ibaba na natin yung gurami natin pasahero at pinasukan na tayo ulit mga tol, Xavier. So bali 358 sa akin cash. So papunta po ito ng Pasay mga tol no? So, may Ross Boulevard. So ayun, pabalik mga tol. So bali 990 meters 790 meters yung kanyang pick up at 6 minutes ang itatagal mga tol pagpunta ron. So ayun mga tol, sa Philinvest ang pick up. So ayan, puntahan na natin mga tol. 10:08 na mga tol at 63 km po na itakbo natin at ibawas natin na gasolina ay 1 bar pa lamang. At ibababa na natin ang ating pasahero, na ibaba na natin. Cash po ang binayaran niya at 596 po ang kanyang binayaran. Kasama po yung toll na 129 mga tol. Sila po ang nagbabayad niyan. Kaya i-drop off na natin. Bing! So nakapatay yung natin mga tol tropa natin doktor po yan mga tol. So ay mga tol, gagawin natin, mag-online na tayo ngayon. Online na tayo. Yan, sana pasukan tayo mga tol alas 10 na, patay oras na mga tol. Sana dito sa area na to pasukan tayo ng mga kahit pa piso-piso lang, at least naiipon yan. So balitaan ko kayo mamaya mga tol kapag kung nakamagkano na tayo. Tingnan natin kung nakamagkano na tayo. So bali naka 1,600 na tayo mga tol for booking. So sana madagdagan pa to at makakuha pa tayo ng kota. Makakota pa tayo. So yan, balita ko kayo mamaya. So ayun mga tol, nandito na tayo dito muna tayo pa parking. Parang gusto kong kumain kain sana ako dito. So bali ito mga tol, atras na ako. Sandali. Yan. So bali mga tol, mag-alas 2 na at 107 km na po na itakbo natin. Nag-umpisa tayo ng alas 7. So bali ang kinita natin mga tol ay nasa 2,732 mga tol. So bali magsiset din na po ako mga tol. Ayan, magsiset din po ako ng SM Mangono. So ayan, sana pasukan tayo mga tol. Pag hindi tayo pinasukan, baka kakain tayo dito. Pero hindi tayo makakain dito mga tol kasi walang maparking yan Pero hahanap tayo ng mapaparkingan. Kain tayo dito mga tol. Papasok na opportunity. So ayun mga tol, pinasukan na tayo ng booking. Oops, 253 sa atin. So papunta ito ng tingnan natin mga tol Oops. Okay, papasay mga tol EDSA, Ross Boulevard. So puntahan na natin mga tol 145 na. So ayun, hindi tayo nakakain mga tol, pinasukan agad tayo ng booking Puntahan na natin mga tol, 210 meters lang. Bali 235 na mga tol, tayong gas natin halos magkakalahati tapos ang naitakbo na natin ay 118.2 km. So bali ang akin dito mga tol ay 253, cash sa akin na po yan. Pero
meron siyang ano tawag nito yung off 50% daw. Pero yung mapupunta pa rin naman sa akin, kaya 171 lang mapupunta sa akin mga tol. Pero itong 170 na to mga tol, ayan, ipapasok po yan sa akin cash wallet. Kasi first time po ng client na gumamit ng Grab app, kaya meron siyang 50% off. So ayun mga tol, confirm ko na. Ayan. So ayun, 0-0 na tayo mga tol, oh. Ano na, 2.2 na. Pero anong tawag nito? Nakaseti pa rin tayo. May mga dalawa pa yan mga tol, di ba? May set tayo, di ba? Pero 0-0 na yan dito, di ba? Nagamit na natin dalawa. Pero may dalawa pa yan reserva mga tol. Basta wag mo lang papatayin tong app. Kasi pag pinatay mo tong app at nag-set destination ka, wala na. Wala ka na ng set destination. Kaya ingatan mo na mapindot mo yan mga tol. Kinakabahan ako. So bali ang kinita na natin ngayon ay nasa 2,885 mga tol. 11 booking tayo ngayon. Tatambay tayo dito sa may dito sa may Top Avenue, dito sa may KFC mga tol. Yan, Top Avenue to mga tol. Ano bang ano to? Top Avenue Gilpuyat yata ito eh. O Buendia. Parang ganoon mga tol eh. So, punta tayo doon mga tol. At balitaan ko kayo kapag nakakuha tayo ng pauwi. Ingat kayo mga tol, malapit na tayo kumota at mag-aalas 3 na, kailangan makauwi na tayo. Dahil abutan natin ng traffic mamaya, mga alas 4. Naku po, alas 4, alas 5. Naku po, talagang sasabihin mo talaga na aray ko, grabe. 30 minutes pick up location. Naranasan ko yan. Kaya ayun mga tol. Kaya ayun mga tol, sana loobin makakuha tayo ng pauwi agad. Dapat diretso na pauwi talaga, no? 2:43 na mga tol, at ayan na nga, pinasukan na tayo ng booking. Kakapasok lang mga tol, 570 sa akin mga tol. So papunta po ito ng pauwi na talaga mga tol, no? Yun. Saan ba to? Highway 2000. Sa amin talaga mga tol, Taytay. So pauwi na, salamat. So 1.2 kilometer yung pick up location niya at 3 minutes ang itatagal. So ayun, pauwi na talaga. Pauwi na tayo. Salamat Papa G. Binigyan mo ako ng ng pauwi, talagang diretso talaga sa Taytay. Salamat talaga Papa G. Hindi na ako maiipit sa traffic. So ayun lang mga tol, sana nagkaroon kayo dito ng konting idea, no? At dami nagtatanong talaga sa akin sa mga comments, message sa Facebook, message sa YouTube, sa TikTok. Dami nagtatanong talaga na kung kaya bang kitain o kakayanin ba kapag ikaw ay nag-Grab, tapos kakayanin ba hulugan yung sasakyan. Sabi ko sa inyo mga tol, kaya talaga basta ikaw ang magdadrive. Pero kung ipapalabas mo, asahan mo na, kasi syempre may maintenance yan. At minsan ang driver hindi nagbabiyahe, at minsan hindi maingat sa sasakyan. So kailangan talaga pumili kayo ng mga driver na talagang maayos, yung hindi masyadong mabisyo mga tol. Kasi kapag mabisyo talaga yung isang tao, lalo at kapag nagsusugal, asahan nyo na mga tol na magkakaroon talaga ng palya at maganda leche yung ano nyo dyan. Ano ba tawag ito, yung inyong samahan. Kasi dahil nga sa bisyo nagsusugal at papabayaan yung mga obligasyon, para sana yun sa saan ba? Para sana yun sa boundary. So ayun lang mga tol, balitaan ko kayo mamaya kapag nakauwi na ako at nakapagpakarga na rin ako ng gasolina. So rekta na po ito papunta sa amin. Ingat, God bless, salamat Papa G. 3:49 na mga tol, at halos kalahati na rin ang mababawas sa ating gasolina, no? At ang naitakbo po natin ay nasa 142.9 km mga tol. So bali na-drop na po natin pasahero, at ito na po mga tol, ang binayaran niya lahat ay nasa 720 kasama po yung toll gate. Ayan. So ayan, bali confirm na natin mga tol. At so ayan mga tol, kung mapapansin nyo, meron pa rin akong set destination, pero papatayin ko na yun mga tol. Ayan, papatayin ko na kasi baka pasukan pa ako ng booking. Ngayon, tingnan natin kinita natin mga tol, ano? So bali kumita tayo ng 3,555. So ngayong araw ng 12 booking, ano? Wednesday 25 mga tol. So kahapon coding ako kahapon, kaya wala tayong jobs. So yun, ganyan lang mga tol. So ngayon, ang gagawin ko ngayon mga tol ay magpapagas. At ayun lang mga tol, at magpapagas tayo, punta tayo sa gasolinan. Kaya ayun, sa mga
kukuha ng idea dyan at nagtatanong kung kumikita ba kapag part-time job, normal lang kumikita mga tol kung hindi nahulugan ng sasakyan mo. Pwede ka mag part-time job. Pero kung halimbawa may ibang trabaho, part-time job ka, pwede naman. Tingnan mo, alas 7 tayo nag-umpisa, pero nag-end tayo ng 3:51, so alas 4 na mga tol. So ilang oras tayo, bilangin ko 7, 8, 9, 10, 11, 12, alaw na, alas 2, alas 3, alas 4, 9 hours. So hindi rin masasabi part-time kasi inabot tayo ng 9 hours. Pero sa maiksing oras lang, makikita mo talaga na kota ka na. At makikita natin ngayon kung magkano yung ating gas. At titingnan natin kung magkano yung pasobra natin para sa savings. Balitaan ko kayo mamaya mga tol. At ito na nga mga tol, full tank na tayo. At yung tinakbo natin 145 na kilometer mga tol, dahil pumunta pa tayo ng gasolinan At alas 4 na rin Bali yan, dito tayo sa KFC, tapos nagpagas tayo dito sa Uni-Oil, dito sa Highway 2000 mga tol. Yan. So bali kumita tayo ng 3,555. So bali yung nagas natin mga tol, medyo mataas na rin ang gas ngayon, pero salamat sa Panginoon dahil may discount pa rin tayo nakukuha. So bali ang ano natin mga tol, ang gas talaga natin ay 782. Bali may discount tayo ng 60 pesos. So bali ang binayaran na lang natin ay 714 mga tol. So ayan po ang ating binayaran. Ngayon 714. Ngayon punta naman tayo dito sa ating calculation. So bali kumita tayo ng 3,555 wait lang. 3,555. Uy, ba't ganun? 3,555. So yan po yung kinita natin. Ngayon ibabawas natin ngayon ng panghulog ng sasakyan 1,000. Ibabawas na naman natin yung gas na 712. Ibabawas naman natin ng para sa bahay na budget. At ayun na mga tol, kumita tayo ng savings natin to, labas na lahat ng obligasyon natin. So meron tayo 1,343 mga tol. At ayun nga mga tol, maraming salamat at sinamahan niyo ako ngayong araw na ito. At nakita niyo naman kung magkano yung ating kinita, naka 1,300 plus tayo mga tol, pero 9 hours po tayong bumabiyahe. So ngayon mga tol, nagde-daily vlog ako, kumbaga nakikita nyo kung magkano nga bang kinikita rito, kung sasapat nga ba sa panghulog ng sasakyan, pangkain. Opo, sapat po talaga. Dapat po talaga mga tol, para tumagal kayo dito at hindi kayo maubusan ng budget. Dapat iwasan nyo po sana yung mga ginagawa ng ibang kasamaan ko na nag-i-scatter, kaya ang nangyayari, nababaon sila sa utang. At kapag ka nagsasabay-sabay yung mga bayarin lahat, so ang resulta baon sa utang at nahatakpan sa sasakyan. So ay mga tol, dapat sana dito maging kayo, kung hindi dito kailangan na sumagad ng sobrang haba ng oras, hindi kailangan mga tol, kasi araw-araw naman bumabiyahe. So bakit mo kailangan sumagad na sumagad? So magkakasakit ka lang at magkakaroon ka ng, sabi nila, yung high blood o kaya over fatigue. Delikado yun mga tol. At kapag palagi yung ginagawa yon, ang mangyayari, yung katawan nyo ay biglang bibigay. Ang nakakalungkot nito, na kapag bigla kayong na-stroke habang bumabiyahe, tapos may pasahero kayo, kawawa naman pati pasahero na walang malay, nadamay pa. Kaya yun mga tol, sana wag nating isipin na laging habaan ng oras ang biyahe. Sapat na siguro ang pinaka 10 hours o kaya sagad 12 hours mga tol, sapat na yun. Kasi kapag sumobra ka pa doon, wala na mga tol. Bibigay at bibigay talaga ang katawan mo sa hinaharap. So ayun mga tol, maraming salamat. Sana nagkaroon kayo dito ng konting idea. At yun ang masasabi ko sa inyo. Support nyo pa rin ako sa aking video, sa aking YouTube channel, Facebook page. So kung wala kayong grupo, so pwede kayo sumali sa akin. PM nyo lang ako sa Facebook page ko, Tong Beats Official. So yung mga tol, maraming salamat. Thanks for watching.